Kindly sit down. Thank you for Executive Secretary Salvador Binjaldia and members of the Cabinet, members of the different women's sector groups, fellow workers in government, my beloved countrymen. Medyo mahaba ito ng konti because alam mo, sa totoo lang, ang nanay ko maranaw. Pero tanan nawala sa sa Iligan talaga tumira ng tagal. Alaala ko nung my father died at the age of 56. And we were then, all of us children were schooling. And ang masama pa noon, ang nanay ko nagkaroon ng nervous breakdown. She was sleeping always for 1 year. And nagkautang-utang kami. But when she finally recovered, she had to look for the money to send us to schools. Ako, nandito na ako sa San Beda noon. And I said to my mother na, Mama, dito na lang ako mag-aral sa Davao. Kasi medyo kulang. Sabi ng nanay ko, sige lang. But to had a little, ang medyo may pera kasi, nanay ko. Tatay ko, politiko lang talaga yun. Walang pera yun. It was my mother even financing the first yung election niya. Halos kanya lang. Yung negosante yung lolo ko, may naiwan sa kanya ng konti. Hanggang dahan-dahan, nung maubos na, at least nakatapos na kaming lahat. And I became a lawyer. That is why I went home. I never practiced here in Manila because sabi ko magtulong na lang ako doon sa manggahan namin. Kawawa kasi yung nanay ko. So for that alone, sabi ko nga yung rokos nila dito na libingan ng mga bayani. Nag-away-away. Sabi ko, kung sinong may gusto maglibingan ng mga bayani, kung may lugar ako dyan, ibigay ko sa inyo. I prefer to be cremated and my ashes placed beside the urn of my mother. Gusto rin kasi niya kaagad-agad. Her last order to us was, may dungo kasi. When I die, within 24 hours, you cremate me and tapos na lahat. So she died at 3 o'clock in the morning, halos dawn na. And at 11 o'clock, we cremated her. So, yun and the sacrifices that she has to endure because she was working for all of us. That is why I'm not trying to marginalize my father, but I've always been close to my mother kasi siya lang yung who stood by me. Lahat I finished high school, 7 years, kung saan-saan ako. But my sorrow really is that makita lang naman niya sana ako naging presidente. But of course, alam ko na hindi rin siya maniwala. Pati nga ako, kung manalo. Alam naman ninyo, whenever ka mga PRRD, ilan lang ang governor ko. Nandiyan nakita kami kanina. We had this command conference meeting. Kita ko tapos yung si Obet, pati si Aimee. Yun lang ang Marcos, ang nagsuporta sa akin. And
Kung sana, kung buhay pa siya, di mas maligaya siya lalo. So sabi ko sa hindi umabot ang nanay ko. But inabot na niya na mayor na ako. When everything was not everybody was not everything to all na ano ang mangyari sa buhay ko. Baliwala ka ganon. It was my mother na who had faith in me. At hindi siya nagkamali. Though 75 lang, pero dumating naman ako sa lugar na ito. Okay man pala. Ang Davao City hindi nagkulang sa ano. When I became mayor, I passed a law, an ordinance, which is really the law of the city, against yung bigotry, discrimination. And there was a time in Davao pumuputok. Alam ito ng mga halos mga Maguindanao pati Maranao. Yung mga subdivisions doon ayaw magpabili. Hindi bigotry yung mga basta Muslim. Hindi man laki, I don't know, kasi hindi naman sila Muslim nga. But you know, the prevailing notion about a certain tribe and this and that. I also came up with an ordinance. Bawal mag-refuse ng, if it were registered subdivision, pati mga kondo, ayaw na pabilihan. Sabi ko, mag-away tayo nito. Sabi ko sa mga will invest lahat, do not do that in my city. Because I hate bigotry. Maybe because it's a colored one of the mixed blood, but the same, it is not good. May women's code kami, and it's strictly followed. Alam ba ninyo sa Davao na walang contest doon na bikini? Yung mutya ng Davao o Kadayawan, yung para sa mga the fiesta for the Lumad and the Moro community doon sa amin ay binawal namin sabagay mga babae walang bikini, no swimsuit, short pants lang pati blouse. Yun ang standard doon. Walang lalo ang si Inday hindi pumapayag ng ganon. Talagang walang display. Ang makita lang ninyo, maybe objectionable to you is yung pabiro ako sa babae. Ganon talaga ako. There was this attack against me about holding the hand of a woman na she was struggling. Tapos there was an item about us. Actually, sa ayaw man niya at sa hindi aminin man niya, talagang kasintahan ko siya noon. Ang ginawa ko kasi, magkatabi kami. Yung warm na brown na pag ginalaw mo mag-ikot, yung mag-curl, bigla. Kasi gusto ko nilagay sa kamay niya, tapos sabi ko wala man akong sing-sing may bigay, ito lang, ito nilagay ko sa kamay, pabiro ako baski sa publiko. Ganon talaga ako, pati yung mag-speech ako yung formal, mahaluan ko talaga hindi naman ako nagpapatawa, pero I usually veer. That's why I do not read speeches. Meron dito sigurado. See? Pagkatapos nito, buong araw kayo naghintay, in 1 minute, uwi na tayo. But I cannot, you have to know what is in my heart. When I was running for the presidency, kukunti lang yung promise ko sa inyo. Madam Acosta, Congresswoman. Hello. Sabi ko, walang korupsyon. Siguro ninyo talaga, sa panahon ko, walang korupsyon. I have fired, although silently, kasi ayaw kong, yung iba, patapos na pa-retirement na, may mga anak na doktor, bakit mo pahiyain? So sabi ko lang, you just resign quietly. Walang rokos. And even a guy who was with me since 1988 when I started as mayor,
All the years magkasama kami. But for one simple, sabi ko sa cabinet members, even a whiff, baski kunting amoy lang, whether or not totoo hindi, you go. And for those who cannot follow my orders, noon sa cabinet, mga cabinet member, NEDA is very famous for that, or the infamous, to take you follow up about siguro 1 year, 2 years. Kaming Davao City is a simple commuter train. Wala talagang nangyari. Nobody was working at it, and I just don't know why. But itong indolence sa gobyerno is one of the causes na a form of graft because you are paid and you are not doing anything about your job. So dito sa cabinet ko ngayon, if you have something, a business or it's 1 month. Kima Defense, Kima Trade, Kima Justice Department, 1 month ilabas ninyo. Ang mga direktor sa probinsya, ito yung, hindi naman lahat. Hindi ko naman nila lahat. Pero that's why the public are really at a loss. Kung paano nila, how they can, catch up with the timetable, yung maturity ng pambayad na hiniram nila. So the directors are really forewarned. Hindi lang warned kasi tapos na eh. Na you have only 15 days. Lahat ng papilis na dumaan sa inyo, you have 15 days, BIR, custom, whatever. Ilabas ninyo yan kaagad. Walang follow-up dito sa mga director. Kasi itong mga ibang director, sinasabi ko man di lahat, yan minsan wala sa opisina, wala kung saan, and they seem to be privileged of absenting as if it was really a privilege. So yan ang palakad ko sa gobyerno na I'm moving because I promised you first, I will stop corruption. There will be no corruption na yes. Wala talaga. Ayaw ko. And you can look for the records of anything. I do not allow business applications or papers or documents sa table ko. Every cabinet secretary is empowered to, just bigay mo kung anong kailangan at wala nang tsatsatan pa dito sa, just go ahead. If it is for approval, approve it, and then implement it sa inyo lang. Huwag ninyo ang akin appointments lang on other matters of, especially national security matters. Walang. I do not claim any allowance. Wala akong pinirmahan na isang voucher. Naghingi ako ng sweldo lang ako. So, yung mga nasa government corporations, kasi yung mga allowances nila, but I'd leave it that way. But next time, I have imposed a moratorium sa increases. Masyadong malaki na. And I will control the whatever increases that you may enjoy in the future. All the things curtailed. And I'm sure that you from the provinces, alam ninyo, I have not given any green light there. Kasi pag Presidente sabi ko, wag ninyong buksan ang mga bagahe. Kasi sa airport naman, pag deplane ng cargo, dadaan yan doon ng bodega sa labas. May kamera yan eh. So if there's a contraband, a shabu or a gun, makikita na yan doon. Why do you have to wait for tapos doon mo pabuksan? Kaya sa airport, if you're traveling, there is no more inspection. Lalo na sa mga mahirap. Kasi kami mga congressman noon, mga mayors, we just wave by, wave through. Sige. Isang train na bagahe. This time, sabi ko, lalo na sa mga mahirap, OFW, do not open anything there. Kaya ngayon, baski lang kayo magpuntang airport, wala nang bukas-bukas. Kasi kukunan lang yan eh. Alam mo kung bakit?
bakit talaga ako galit oppressing, including drugs? O a lady predicate. Alam mo, sa mga Pilipino, maraming nagtrabaho. China, Middle East, lahat. It is not news to us na na-rape doon, tumalon doon sa ikapalapag ng whatever, mag-suicide. And there are cases na abuses are just being tolerated because they cannot report to anybody. They might as well just bring with them, wherever they go, yung pills para hindi kayo mabuntis. Otherwise, pagdating dito, manganak dyan sa toilet. You know, yung sa drugs, pati yung corruption. Itong mga tao na ito, the husband is working in one country. The mother works in another country. Once a mother gets out of the family circle or the father, that family becomes dysfunctional already. Naisipin mo naman kung ang dalawa na wala. Maliliit pa ang mga anak because they have to go out to earn money so that they can send their children to school. Kasi sometimes they endure abuses, sexual pati lahat na. Nilulunok nila yan para makapadala lang ng pera dito, makapag-aral ang mga anak nila. Tapos, they-remit the money, thinking all the while na yung anak nag-aaral o that the daughter is safe, only to find out after all of the sacrifices and indignities makuha nila. Yung anak nila nalulong sa droga, yung isang anak nila na rape o ano. That's the rage inside me. Kung ano-ano na lang gawin ng mga magulang para ang mga anak natin makapag-aral and someday hindi man tayo mayaman, yan ang magbili ng medisina mo, yung oxygen mo, pati yung hospitalization. Kaya dyan ako galit sa mga drogista, pati yung mga korap. Putang ina, papatayin ko talaga kayo. Huwag mo akong... Yung human rights na yan, huwag mo akong bigyan bullshit na yan. There are 4 million already Filipinos into drugs. And even the forensics of America says that constant use of shabu will shrink the brain of a person. 8 months to 1 year on, hindi ko alam ilang milyon dito na may tama na sa Bisaya, may liki, crack. Hindi, wala akong... Tayong mga abogado, alam natin na kung itong tao na ito nag-commit ng crime, pero at that time high siya sa drugs, or he killed his own mother because the guardian angel was whispering, you kill your mother because she's evil. Pagdating sa korte, magsabi lang ang defense counsel, Your Honor, may we ask for a preliminary hearing to determine the mental faculties of my client. Kung sabihin ng doktor, paano yan? Tanungin mo ang pangalan, ha? Doon, nagpunta ako sa ano. Hindi na sumasagot na. Di sabihin talaga nandiyan, lukulukulan. Now, you review. If you keep on listening to this, itong mga basura ng media, particularly Inquirer, pati ABS-CBN, putang ina, kalukuhan. Kung ano-anong basura ang... Yung sabi na itong ABS, sige, repeated during the last days of the campaign, may 200 million pa, sabi nitong ugok na Trillanes. Kung meron akong kalahati niyan, sabihin ninyo sa publiko, and I will resign tomorrow. Wala akong ilusyon dito. Eh di, mag-uwi ako sa amin.
Unenjoy di, kung mayroong 211, walang tulog dito. Siya, kurus-kurus yan, araw-araw, parang kang buang. You know how many meetings kanina? Command confessional. Kanina pa akong 2:00 hanggang ngayon. Tapos meron pa ako pagkatapos nito. Then I have to review again because I give it a briefing because I'm going to the Middle East, Saudi, Qatar, pati Bahrain. Kung sabihin mo, kaya ang sabihin mo na, ikaw ba, Rodrigo, happy ka pagka mayor mo? Are you extremely proud? No, I'm not. Well, why? I committed a mistake in running. Hindi na natin mabawi yan. Pero, sabihin na ayaw mo, nandiyan ka na, hindi mo magtrabaho. So, 4 million. Let's get to another set of figures. I got 6 million more votes than the nearest candidate behind me or below me. 15 million, 16 million all in all, 6 million of that bumoto sa akin. Tanungin ko kayo straight, kilala ninyo ako noon? Una, alam ninyo na may mayor. Lahat naman ng syudad may mayor eh. Pero di nyo ako kilala. Ang partido ko, PDP. Excuse me. It's just a party in Mindanao. As of this time. Wala na, it has become moribund na eh. Tagal lang kasi. Yun lang ang sinakyan ko. I had three governors, si Obet sa Bataan. One is from Mindanao because of love. Nag-Duterte yan. Alam ko, pati may isa. Si Amy. So, wala akong pera. Hindi ako nakapag-meeting sa inyong lugar. Hindi niya ako kilala ang mukha ko. Bakit itong 15 million bumoto sa akin? At itong 6 million na partida ko. So, why? Because I am bright? No, I'm not. I said, it took me 7 years to finish high school. Bakit? Sige lang, pasyal-pasyal. Dating sa Zamboanga, kasi punta ng Marawi. May refuge kasi ako, may mapuntahan ako sa Mindanao. Punta ko rin sa lola ko. Hindi naman inabot yung lolo ko. Punta ko sa Zamboanga kasi may mga pinsan. Pumunta pa ako ng Hulok noon. Pasyal-pasyal. Kaya na-delay lang ng konti. Pero okay man. Sunny Dominguez, yung finance ko. Okay, manage kami. Puro bilyonaryo yan. Sunny Dominguez is billionaire. Kindergarten pa kami hanggang high school. Valedictorian yan. Tugade is a billionaire. Mayaman na yan. He was our valedictorian sa San Beda. Abet, ito, cum laude yan, si Bet Aguirre. Lahat yan sila with si Leonor Briones. Tagiwalo. She's a good administrator, Tsaka mataray. Gusto ko yung ganun. Stricto lahat. Ako, 75, pero ang trabahante ko, yung mga valedictorian, pati yung... Kaya kung may anak kayo, kagaya ko, at you are undergoing the ordeal, just like what my mother had to, medyo bigyan ninyo kunting partida, baka ma-presidente pa yan. Tsaka hindi ako yung sabi na chauvinist pig. Mabiro lang talaga ako. Pati sila lahat ng pulis na babae. Pag nasalubong ko yan, mainit ang ulo ko, hinahampas ko ng ina. Yeah, mga nurse ko. Yung nurse ko, kalaban ko, sinasabi ko, pangit ka, umalis ka dyan. Sige, dala-dala ng medisina, ipaano, yan, gaya ng, kaya paglabas ko. Hindi ako, mabiro lang ako na tao, pero sa respeto ng babae. Kita mo ako noon, tanungin mo yung mga pulis na dito na, kasayan yan.
Wala ba magsabi ang asawa, binugbog ako. Siya ang bugbog. Anong trabaho ng asawa? Pulis. Putang ina kang pulisa ka. Tawagin mo pulis. Tapos dalhin ko yan doon sa may kusina ko. Kung kayo napunta Davao, may likod doon sa washroom. May kunting ano doon. Tawagin ko yung asawa. Anong ginawa sa'yo? Sinuntok ako dito. Ayan. Putang ina ka, buta na. Tapos, sunod. Anong ginawa mo? Sinipo ako dito. Ay, wag na. Basta may sipa ka dyan. Alik, putang na ka. Sipain ko yung asawa. May sakit ako na kagaya ng nanay ko. Nanay ko kung magalit, sus, baski ano ang mahawakan. No? Ito kung ito ang mahawakan, ay hiyampas niya sa akin. Pagkaka-child abuser talaga ng nanay ko. Kaya itong panahon ngayon, demandado siya. Well, totoo. Well, she converted to Christian. Alam mo paggawa niya, may parang altar yung sa ancestral ng Chinese ng lolo ko. Mga nag-convert ng Katoliko. 3 times a week nakaganon ako dyan sa altar, nakaganon. Si Kristo noon nakaganon pa. Parang, Father, forgive them for what their sins are. Ngayon magbalik ako, nakaganon na si Kristo, nakatingin. Sabi siguro na, saan yung putang inang marama wala na dito. Matagal na. Ayaw kong pumunta doon sa Iligan kasi masasaktan ako. Wala, I've been since 7 years ago. Hindi na talaga umakyat sa... Ayaw ko na. Mapaiyak lang. Pero, yan. Yung balik tayo dyan sa babae, yung sakripisyo. Tapos, ganunin lang ninyo. Sabihin ng pare, itong mga putang inang iyo na to. Sabi na, pinatay mo 10,000. Putang ina, karami naman. Isali mo siguro yung baboy na pinatay dyan sa slaughterhouse. 10,000. Pero ako sa mayorship ko, for the 23 years that I was mayor, 600 meron. Over the years. Pero yan ang order ko nga. Klaro man. Go out and hunt for them. And if you're confronted violently, placing your life in danger, shoot. Ayaw maniwala. Hanggang ngayon, bakit ako na extrajudicial king, let's check. Bakit ako ngayon continue to lose 3 soldiers, 2 policemen? Nag-average ako ng 4 araw-araw. Yung pag-raid, pag-serve ng warrant, barilin. Akala mo naman na, at saka, for Diyos, itong mga puti, tanungin mo kung sino yung pinatay, sino yung pumatay, at sino yung pinatay, at bakit. Itong mga iyo, naniniwala dyan sa NGOs, pag sabi may patay, baski na epilepsy lang yan, kwintada ka agad sa akin. Luko-luko ba? Tingnan mo, ang latest communication nila. Totoo yan. Sino may hawak doon? Ang suggestion ng EU, sabi ko, come here and we will talk because I want to slap you. Ang suggestion nila, magtayo ako ng mga clinics around, kagaya ng ibang countries, at magbigay ako ng shabu, cocaine, pati heroin, kagaya sa Holland. Adi, naloko na. Kung magpagbili ako ng ganon, maraming magnegosyante dyan. Batanggenyo, Maranao, mag-side bet na yan. Sige, huwag ka na pumunta dito lang, mas mura. Hindi ko talaga maintindihan yung Amerikano. Napaka-stupid. Kaya sabi ko, hindi ako makinig sa'yo. Tapos sabi naman nitong Obama na to, ipapriso niya ako. Kasi sa International Criminal Court. Alam mo, tinignan ko yung International Criminal Court.
They are not even a signatory. Kasi if they had signed the document, ang unang makulong Amerikano si Bush. They went to destroy Iraq, killed Saddam without any, killed Gaddafi on the pretext of weapons of mass destruction. Tapos, I'd like to remind, they invaded Panama. Hindi lang sila nag-operasyon. Pumasok sila sa Panama, a sovereign country, kinuha nila yung presidente, dinala nila sa Amerika, tried them there, and still in prison. Invading a country for the reason sa drugs. Ako dito, presidente ako. Hindi ko malaman kung sinong papatayan ng mga ugok and how to rehabilitate them, millions of them. And even if I wanted to, I am not sure if every Tom, Dick, and Harry was an addict would surrender to government and allow themselves to be inside the confines of a rehab. Kaya nga kailangan mo ng korte, deprive of their freedom, and they have to secure the court order for you to be placed behind bars or treatment even behind bars. Hindi kami nagkaintindihan. Yung drugs na yan, to the very last day ako, wala akong choice. It's not even, I said, sabihin na si Duterte, yung mga kusurin, si Duterte gusto mo to stay in power for it. Sabi, I can go anytime. Wala akong ilusyon na presidente. Sabi nga, if you are happy, no, I am not. I do not need it at this time. Matanda na ako. I can go. Auster, kudita, baske ano. Ako pa ang sundalo. Okay, mag-fight-fight ng sarili ninyo. Puro kayo sundalo. Sino ang gusto maghuntala dito? Linya. I, General, now a member of junta. I will solve the problems of the country. O, sige. Inyo na. Kung mahulog yung aeroplano ko ngayong gabi, anong oras? Iwan tayo. Uy, ako mahulog yung aeroplano dyan. Next Women's Day, si Robredo na ang kaharap ninyo. Let us solve the problem. Madali kasi magkano. Solve it. Sige daw. Ako yung killer, puta na, nahirapan ako. Tapos ikaw yung santo, kaya mo kayang... Sabi ko, the sacred thing is my oath of office. I have to preserve the Filipino nation. Walang compromise dyan. Hindi ako papayag. Now, in the matter of livelihood ito, ang pinakamalaking binigay ko, edukasyon. Billions yan. Diyan ka sa kamay. Ang sunod na maraming billions, ang agriculture. Tinanggal ko na kasi yung 5,000 sa irrigation na magbayad ang farmers. Wala na, sabi ko. So, I gave yung sinabi ko, but yung binigyan ko ng opisina, even as I said the first week, even if just a suggestion, I will fire you. Hiwalay tayo. Total, marami naman Pilipino. Dito, sabi ka lang na men of extraordinary character and dito sa crowd na sobra-sobra. Bakit ako magtiis dyan sa mga ganon? But you have 40% of the total barangays in the Philippines nasa droga. They are into drugs. Barangay captains, policemen, wala masyadong police because they go out to enforce the laws. That's why. Kaya pag akyat ko, kita mo 9 generals o Renault, tinanggal ko talaga. Kasi sabihin lang ng Amerika ganun kaya, and to think that even generals of the PNP were involved in drugs. And you take it lightly, sabihin mo, ang inisip mo lang yung pinatay. Nasabi niya na, bakit ko utusan yung pulis na patay? Ang order, batas yun eh.
Hindi ko kailangan mag-order sa police. Trabaho nila yan. Bakit ako magbayad? Totoo yun, may pera. Because, you know, the most heinous crime there is trafficking. Kaya no bail. If there is no selling of drugs and there is no buying, there is no trafficking. Mere possession isang sasilang will not send you to prison eternally. And you can even post a bail. Pero itong maramihan, kaya baski maliit, basta changes hands, pera na, it becomes trafficking. Trafficking of drugs, parang buy and sell ng drugs, yun ang mabigat. Kung hindi mo nang bigyan ng pera yung mga buang ngayon, anong gamitin nila doon na pagbili? So, tama yung sabi nila, but I do it dito yun, sa command conference ngayon. Oh, yan o. Sabihin mo, nagbibigay ako ng magkano? 100,000? Di ako na lang magpatay. Kunin ko na lang yung pera. Lukuhan. Totoo yan, because galit talaga ako sa droga. Ngayon, yung dito tayo sa empowerment of women. May pumapasok na ang pera ng China. I think I made the correct decision to change course. Na, kasi nakita ko, lahat ng banana namin sa Davao, pomelo, pineapple, nababara. Sabihin ng China, gano'n ang gano'n. Sabi ko, bakit ito? Nung napresent ko, I will go to China. Tapos punta ko doon, sabi ko, what's wrong with our products? We're you know, up to the standards imposed by you. Gano'n. So doon ko nalaman. Kasi yung nireview ko, nagda-dovetail tayo kung anong saan yung foreign policy ng Amerikano. Kaya umalis ako. Pero ayaw ko na dyan. Tapos sabi ko doon sa China, I come here in peace. I want to shake your hand. I'll just to find out what's wrong with our product because you have stopped buying. Hirap kami sa Mindanao. Kaya yung mga saging pinapakain lang doon sa pigiri. So, sabi ko, wala man akong... And yung arbitral ruling, sabi ko, arbitral ruling says that China says ours. But I will not impose on this document today. But there will be a time in my term that I will have to confront you itong arbitral ruling because it is no longer a side issue. It becomes critical. When is that? When they try to excavate the minerals and the resources in the bowels of the sea na atin. Sabihin ko sila, amin rin yan. So please do not forget us when you start exploiting. Kasi dalawa tayong claimant. Kung magsabi siya hati, mas maganda na. Bakit ba na kung magkipaghira doon? Ito lahat, ipapatay ko? Wala man tayong laban talaga. And besides, ang new front of the war would be Palawan. Just about 20 kilometers. Diyan mabakbakan. And they will bomb Palawan because nandyan yung mga equipments ng Amerikano, pati yung mga bala nila, pati bomba. Diyan sila nag-stockpile. I would be a very stupid president if I place the lives of the Filipinos in jeopardy. Kaya ako pupunta lang. So ngayon, okay na. Banana has been restored 100%. Ang pineapple, kasi wala nagtanim, kasi hindi na binibili. Ngayon, nagtaniman naman. So we're hitting the 60, 70. Medyo normal na. Sabi ng China, pakabait naman ng China. I'd like to thank China for just this humanitarian gesture. Sabi niya, you can sell everything to us and we will buy. You know, China is a country which is really frigid half of the year. Kasi snowman, like Russia. So I'm going there to put in,
tell him also that I'd like to open a market in the Eastern Europe. Ang gateway going ko siya, sabi ko, I want to trade with you. Sabi niya, we'll talk about it, go to Moscow. Nakausap kami ni Putin, pati ni Medvedev. So okay na tayo. Ngayon, may pera na. Now, why am I talking here? Because they're interested sa small and medium industries. Simon Lopez, I don't know if he's here, he has been $100 million. Pinapahiram na niya. Kaya kayong mga marunong yan eh. So I'd like him to talk about it. But all the money, yung grant na binigay ng China, will go to the people. Yan ang maasahan ninyo. Kaya tapos, itong si Jack Lam, na gusto kong patayin, pero nakasibat. You know why I ordered this arrest? No specific charge, but he was there in Clark. When he was talking, was saying that everybody was in his pocket. Eh, nabasa ko yung brief, lulusot yan sa intelligence. Putang ina itong gago na ito. Lam, ang lulo ko, Lam rin. May Chinese grandfather. Lam yun eh. Bigo, arestuhin mo. So I called the NBI. Sabi niya, anong charge, sir? Walang charge, sir. Basta, kung maghingi ng charge, patayin mo. Yun ang charge. Charge to experience. Let's kayo. Now, he has offered to pay 888 installments. 8, sabi ko, no. Sabi ko, give it to me at once. Because as I have announced earlier, I will build a hospital sa Basilan worth 1 billion, Hulo, and Mary Johnston. Diyan sa, sabi ko, do not give me the money. You give the check direct to, I will ask the army to do the building. Kasi wala mang magpunta doon. No, kasi nakikita rin kasi ng mga Moro, mga tausog na, bakit kasi pinotol natin yung barter trade? This would have, kung pinapag-aralan lang ng finance people, it's Dulay and Dominguez and Pernia. Pag magkaisa yan sila, I will restore the barter trade sa Hulo. Kasi yung barter trade noon, nandoon pa yun, walang gulo, walang abusayap, tinanggal bigla. O, kita mo. Eh, siyempre, kung walang makain, tinitira nila yung, kala nila siguro, ito yung mga tao, no, deprive them of their business. That is why. Wala silang mapuntahan. Yung sa Basilan, but Office of the President. Gusto ko Office of the President. Kasi pagdating ko sa inauguration, makita ko clinic, hindi ospital. Ay, nako. Kaya ako mismo I'll use the engineer sa army. Bigyan niyo ako ng building na, tsaka kasali na ang ano dyan. Sa Hulo, mayroon naman tayong MRI, mayroon na. CT scan. Ito, kumpletuhin ko rin itong dalawa. You know, the state of the art now is ganito. Kung anong makita nila, endoscopy, wala mo masyadong expert doon. Kano talaga yung resolution ng kung ano yung kulay ng tumor mo, rin ang kulay sa parang Polaroid. Then you send it to DMC, naka-assemble doon ng mga, yung pinadala natin sa abroad to study. Nandoon yung mga neuro. They will just take a look at it. Yung MRI, sabihin nila, then sabihin na cellphone na, dito yan ang gawin mo, dito ka pumasok. Hindi naman kailangan magpadala pa tayo ng, para hinto na yung gira, pero nag-warning rin ako sa kanina na stop the slaughter of innocent people. The last ang nabasa ko yun sa Iligan ba yun o Marawi? May isang pamilya na Moro, driver ang asawa, tapos yung dalawang bata tapatay. Ano so dito sa nilagyan nila ang Sambuanga ng IED.
At dito naman sa mga warlords, dito sa lahat, dyan sa Davao, do not force my hand into it. Sabi ko sa kanila, I beg you, do not force my hand into it. Kasabi ko, hindi ako maggamit ng papel ng martial law by virtue. It's there to preserve and protect the Filipino. Yun lang gamitin ko. Pag nag-martial ako, tapusin ko na lahat. Pag nag-martial law ako sa Mindanao, bantayan ninyong baba ko. Tapusin ko na ang lahat. And I will ask, what else ails this island? Wala akong, tatapusin ko. Ano pa bang problema ang iba na gusto mong yariin ko? Tatapusin ko talaga lahat yan. So, kayong nakikinig in Mindanao, all the drug lords, all the warlords, all the terrorists, pag ako ang pumasok, tatapusin ko talaga lahat. It could be whatever, basta tapusin ko. Para wala nang, so that what ails Mindanao, wala. I will finish everything. So yan ang mensahe ko doon, ngayon rin dito. Kasi nga yung mga babae, so you receive mga usually niyan, nakita ko kay Ramon with 500. But you have to attend a seminar. You have to attend a seminar, then they will, sila yung expert. If you want to tailoring, they will, meron silang tailoring. Yung go negosyo ni Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry. Yun lang ang women, maraming babae sa ano ko. Lisa, si Leonor, Tagiwalo, sino pang isa? Si Briones, Gina, si Ubial, si yung Palaaway, si Gina, Teo, Wanda. Yan sila. Ilang good babae na, talagang binigay ko yung dapat para sa babae. Ngayon si Gina, alam ninyo, we collect 70 billion in taxes sa mining. I'll give you a figure. A drug addict in Tondo now, or at least before I became the president, mahal na ngayon eh. Walang supply. 200 pesos per snort. Working yan tatrabaho dyan sa Pantalan kung saan. That money is intended for food, pati eskwela sa mga bata. But kung ang sweldo niya 400, 300, magbili siya ng shabu, that's minus 200 a day. In 1 week, times, wag na yung aking 1 million, doon na lang sa 3 million. Times 7 days, that's 6,000 every week. Times the contaminated Filipinos of 3 million, that is 18 billion a week. Times 12 months, that is 216 billion a year. Kaya kayong may pera, I'll ask you, kung negosyante ka, how many years did it take you to earn your first million? Kayong nang negosyante. O baski na nagtatrabaho ka, at what time in your life under the employment of the government that you enjoyed a better salary as you climb the ladder? Shabu, itong mga mayor, they are into it, and in 2 months' time, they are billionaire. Sabi ko nga publicly, hindi ako nakikialam yung pulis na nakademand na pinatay nila si Albuera Mayor. Wala akong
was Aguede who filed the murder charges. Ang hindi ako nakikialam. Baka sabihin nila na biyan na protect, ano? Ay, sige, ipay lang. But, yun ang theory ng, the Department of Justice is under me. But his theory, Nibit, was that they were murdered. Ako naman, I asked the police, anong nangyari? So yung mga testigos niya, kanya nila, trabaho nila yan, hindi ko pakialaman. Pero itong police ngayon nasabit, hindi ko rin pwedeng iwanan. Hindi ko talaga pwedeng iwanan. Kasi baka nga talaga sinunod yung utos ko to. Ma-convict, walang problema. Pagbasa ng you are hereby sentenced to, tatawag yan, sir, convicted kami. Sabi mo sa judge, sadali lang. Pardon. Bigay mo sa judge. So, ipabasa mo sa judge. Pardon pala kayong lahat. Restored to full and political civil rights and reinstated order with a promotion 1 rank higher. Sige, away tayo. Ganon ang mangyari. Trabahoin mo lang. I've never murder ang pinail ng Department of Justice. But I tell the police now, basta sinunod lang ninyo o yung pinatay nito mga putang inanto, why do you grieve for a son of a bitch? He destroyed half of the Visayas. How many crazy people are now left unattended? Ang pamilya, wala na. When you destroy somebody there in the family, that family is eternally dysfunctional. Pag naloko na ang tatay, then you grieve for this idiot na pinatay daw sa loob ng shit. Sige, ako, total, we will legally follow. Legal yung pagpile ni Secretary Aguirre, hindi ko pinakialaman. Sige. Hindi ako, classmate kami. Kilalan ako, ni minsan, hindi ko sakit yan. Pero when I will say I will help, meron rin ako gagamitin. Gagamit man niya yung libro. Gagamitin ako ng Constitution. The Constitution says the President can pardon either conditional or absolute a convicted criminal or grant amnesty with the concurrence of Congress. Yan kung marami, kung rebelde magkaayos kami, baka lang magkaayos kami. Wala naman kasi tayong problema sana. Sa panahon ko, I was really dreaming of talking to the communists kasi nag-uusap naman talaga kami. Hindi ko naman dinay na leftist ako. But nga as presidente ako, ibang istorya na yan. So I'm talking to the communists. Am I okay sila? Nur Miswari is also waiting for the right time. What's bugging the country? Drugs and terrorism. Wala na sana. Kung wala na terrorism, drugs, heaven na tayo. At least. Pero, yun, itong pumasok na terrorism, isa rin yan. Kaya, sabi for the first time, sabi ko, bombahin mo yung, I'm not allowing the air assets to be used. Nakita na niyo yung jet plane dumaan sa inyo? Wala, hindi niyo napansin. Uli pa, yung Air Force, pag mag-show uli, dahan-dahan lang, wag yung faster than sound to. Pagdaan niya, hindi mo makita. Maya na yung sound. Brrr. Wala na, kaya hindi niyo nakita. But I told the pilots na, pakita mo yung jet plane natin na bago. May bago ako mga jet plane. Marami na akong aeroplano. Para masabi rin nila na may ibuga tayo. And by the time I go out. So yun ang prakahan dito. Nationwide, that's my mission. I will not allow any military or police personnel to go to jail for doing their duty. Iko, hayaan mo. Kung interesado ako na i-corrupt ang system, sinabi ko na sana kay, hanapan ng paraan dyan. Sabi ko, sige, imbestihan mo.
So nandiyan na, o file. Ngayon, pagkatapos ninyo, ako na naman, pardon, with the order, reinstatement sa kaniyang posisyon, or promoted, o may promotion pa. Yan lang ang panlaban ko sa ombudsman, sa EU, sorry, slip down. Pati si Obama, like to just reminder some Congress that are practicing extrajudicial killing, and I'd like to mention, sabi ko, saba dyan, tumahimik ka nga, go to hell. So, mas popular patuloy ako yun. Di ba? Sa most influential, wala naman kong na-influence. Hindi ko nga ma-influence yung Secretary of Justice ko. I do not influence people. Sabi lang, number 1 na daw ako. Ay, ano, sekreto? Putahin mo lang yan. Putang ina ninyong lahat. Kung sabi nga ni Ping Lacson, ang birthday wish niya sa akin is for this time for Duterte to be a statesman. So nagbili kagad ako libro doon sa Abrisa sa Davao. Statesman. Si Lacson man ang nakikita ko dito, hindi man ako. Ikaw na lang mag-presidente sunod. Hindi talaga ako maging statesman. Frankly, I've never graduated to being really the president. Ang ugali ko, I remain to be mayor. Yung basta kung ano lang sabihin dyan, kala mo, nasa sabungan ka, nagpuputang ina, pag ginalit mo ako, gano'n. Kaya, kita mo, pagdating ko ng China, mayroon na tayo lahat. Sabi pa nila, if it does not pass our quality control, we will wash it for you. Ganon. Kasi sinabi ko, it's not the right time to be insisting on that arbitral judgment, Mr. President. But there will always be a day in my life when I'm still president that I have to confront you with the arbitral ruling. And when is that? Wala naman siyang sinabi. Pero ako, sabi ko sa inyo ngayon, when they start to dig the resources of the earth. So that's ours. Pero ang sabi ko yung mga structures dyan, takot lang man ang Amerika dyan. Mga Pilipino, fishing again. Sinabi ko lang, do not do it sa lagoon because that is a spawning ground. China does not want it. Ako, I do not want it also. Do not destroy the marine cycle. Kung pinatay mo yung lahat ng isda dyan, pati yung baby nila, wala na tayong makain. China is right, and I agree. I said I would impose the same on our fishermen. But they are now free to fish. And to the credit of China, hindi yan sila nagpi-fishing dyan. They are carrying experiments, but they are not actually nanangisda. And I received word nung sa Binham Prize, pinag-usapan namin sa command conference kahapon. They explain we will not claim Benham rice. Benham rice on the right side of the Philippines. Part of the continental shelf. Ganon yan para maintindihan niyo. Ito yung lupa. Pilipinas. Hindi naman pagdating mo doon sa teritoryo at mahulog agad kasi puro mountain pa rin yan. In the olden time na covered. Yung continental shelf, yung nakatali, yung konektado sa lupa natin nandyan sa dagat. Submerged yan din nakikita. That is the continental shelf. So anong makita naman? Para ba tayong presidente tayo Pilipinas, binigyan tayo ng fish fund ng yan, o EU yan. Yan ang ibig sabihin ng continental shelf. Yung pag ganon, tapos kantilado, sabi nila, hindi mo kaagad mag ganon. May bukid rin yan, mga mountain, ganon, pero covered na lang. Kasi nagkamali si Moses.
pag gano'n niya sa ano, di kasi ang asawa ko, Baptist, relihiyosa masyado. Eh ngayon nung eleksyon, wala man akong pera, di ang mabayaran ko lang yung Cessna 1983 model. Minsan sila ang nagsakay ng anak ko, nag-conk out, buti dyan pa lang sa runway. Ako naman, pag landing ko sa naglanding, nawalaan ng brake, buti talaga mataas yung runway. Hintay na lang talaga maghinto. Diretso sa dagat. Yun, tapos sabi niya, kinuwento ko, pati siya naka-experience, nag-quit ang engine. Sabi niya, magdasal tayo. Sige. Every maglipad ako, magbuksan niya yung Bible. Gusto niya mag-baptist ako. Tapos, basahin ko. And ganon. And Moses, ganon. King David. Tapos siya ang mag-Lord, my husband is going. Minsan pagbukas ko, nandoon si Saul, pati si David. Ang puta nakalagay doon, 43 wives, ayaw ko na niya. Holy Bible, tapos siya 43 wives, ako dalawa lang. Nabuang, ayaw ko na. Hindi na ako nang, bakit ako pabasahin ng ganun? Tapos, you know, I'm not offending anybody. I'm a Christian. But I'm not, maniwala na akong kapag, I'm just for identification. I believe in Allah, period. Wala akong Santa Rosario, San Sebastian, tapos Santo Rodrigo. Karami naman itong santong, isa lang muna. Tapos, hindi na natin alam ko. You know, that document, mind you, was written 3,000 years ago. Carbon dating. Okay? Earth is 5 billion years old. Earth, itong planet natin, unless mawasak ito ngayong gabing to, it's 500 billion years old plus. So, when was the time God really went down in this planet? Yun. Magpapasahin ako ng document that has been written by, hindi nga nag-aral ng grade 1 yung mga yun, kung ano nang pinagsusulat doon, bawal yan, bawal. Loko na, puro bawal. Eh kung 3,000 years old, di ba ang ating, sa mga drawing sa mukhang unggoy. O, di itong nanay pati tatay natin si Adaman, mukhang unggoy. Mabuti na lang tayo, kaya improve. Meron pa doon, and Moses went up to the mountains to get, pakialam sino may utos sa kanya mag-akyat doon sa mountain. Bigay mo lang sa akin dito sa baba. Makakaroon pa ako ng kalyo dyan. Kasi ang asawa ko talaga, araw-araw pinang-baptist. Sabi ko, wala akong, I just believe in Allah. Period. Huwag mo akong bigyan ng mga, kaya baka makarma ako, mag-take off para ako. Pag nahulog yan, gago kasi nagyaw-yaw doon sa Malacanang. Kaya tingnan mo, di nahulog. So, gaya nitong dalawang pulis ko. Mga major ito, pero pagkabali ng mga... Yang aeroplano, above clouds talaga yan. Ang clouds nandito lang yan. O kung mayroon mga mataas na nimbus, gaganon lang yan. Hindi yan magdaan ng ano. But if you notice, kagaya ng sa Mindanao, pagpalanding na, magulo ng aeroplano, kasi yung mga clouds, those are really turbulence. Ang tawag yung passing turbulence. Kasi na may umiikot yan ng mga hangin, sinusuyop. Kaya, pati si gravity, they're pulling them together. So, yun ang, pag-uwi namin last time, gumanon yung aeroplano. Kinalabit ko itong dalawang pulis, babae. Sabi ko, psst,
thunderstorm eh. Kasi ang clouds, nagre-reflect doon sa yung blinker sa aeroplano. May, parang makikita mo yung blinker kasi parang mirror eh. Sabi ko sa kanila, "Psst, tignan mo, kasi pababa eh. So, thunderstorm yan. Kita mo, nakila to, left and right. Tapos tingin niya sila. Tapos sabi nung major na pulis, nandito ka ba? Sabi niya doon sa nurse na pulis, nurse ko, kasayin sa akin, hindi, nagbibiro yan si Presidente. Kita mo, clouds, huwag ganun. Sabi ko, ano yan? Sabi ko, nilamano ko. Sabi ko, Daphne, babay na lang ha. Pagbaba doon sa Davao, sabi niya, isa, ano daw, parang nasusuka siya. Nasusuka kay nervyos ka, ayaw mong mamatay. Gaga. Kabalik nito mga po, ito sakay ng aeroplano. I-cloud siya pag magganon yan. Be careful with that kasi makikita mo talaga, nagre-reflect yan eh. Parang mirror. So makikita mo yung ganon, blinker yan. Kaya kung sabi ko, may thunderstorm. Sabi ko, si Daphne. Si Daphne yun, sabi ko, halika Daphne, tingnan mo. Sa right side ako eh. Nandito sila. Sabi ko, halika. Tingnan mo piloto. So, bakit sir? Kaya yung piloto, kaluluhod lang, Kaya ko, sorry ha, nadamay ko kayo. See you in heaven. Kaya kayo mga babae, mabait man ako. Hindi man ako ganon, palabiro lang ako. Kaya yung ginagawa ko sa nurse, ganon. Ganon ang style ko. Basta may panahon ako maglukuhin yung lalo na babae. Niluloko. See you in heaven pa. Putlang-putla yung isa. Nasusok. Kaya niya, pag ang ano mo na disorient, yan. Pero hindi ako bad boy talaga. Huwag kayo maniwala dyan, Cynthia. Kilala naman ninyo, kailan pa ba ako nagbastos ng babae? May anak akong babae. Palabiro lang talaga ako. Dyan sa picture, I will not tell you her name. O dyan yung pinapublish nilang kahawak. Kasi gusto ko yung mawakan yung, sabi ko, may bulate, yun yung gano'n na yung gumaganon. Nung nakita niya, tama ka na. Sige ka pa, English dyan. Maraming NPA dito, mabaril pa tayo. Ganon lang ako, pero hindi ako yung sabi mo na I do not oppress women. Piniro ko yun because kasintahan ko noon. Ngayon, wala na. No more. Patsa, holy na talaga ako ngayon. Holy na ako simula. Nahuli na ako ni Hanilet. Thank you. Thank you, Mr. President. May we request the President to remain on stage para po sa groupie.